sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Meron siyang proof kasi on record lahat. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments no kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe in him. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo, may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Nung una, ako ay DDS. Rodrigo Roa Duterte, diehard supporter. At ako ay naniniwala at nagtitiwala kay Pangulong Duterte. At sinabi niya na si BBM ay weak, spoiled at may bagahe. At bakit hindi ko paniniwalaan si PRRD sa kanyang sinabi? Ang aking VP ay si Mayor Inday Sara Duterte. Bakit ako nag-spot ngayon? Dahil ayaw ni PRRD kay BBM. Sinabi niya na weak, spoiled, at may bagahe. Kaya bakit ako mag-BBM? At kayong mga DDS, kung kayo ay nagtitiwala at maniniwala sa sinasabi ni PRRD, ano pang ginagawa niyo dyan? Ito yung paulit-ulit niya sinasabi. Paano ngayon ang gagawin mo pag BBM, Inday? Eh di iboboto si Inday, si BBM, hindi. Sir President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. The next following statements will be, it will be my own perception and my personal view of this president. You are lazy and you lack compassion. And I would read once again the prophecy from Isaiah, who kingdom of this prophetess from the Middle East. Thus saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you, Ferdinand Marcos Jr., Lisa Reneta Marcos, Martin Romualdez, Bonhor Abalos, for you have oppressed and afflicted God's appointed, Apollo Kibuloy. For the one who touches him touches the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with a deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder, that even your nearest and dearest ones shall suffer terribly. It will be a dreadful curse, so devastating that existence itself becomes a burden. Ikaw, puntang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Kaya nga mga kababayan, ang sabi ko sa Cebu, kung si Lisa Marcos ay nasa harap ko lang, sinampal ko na yan back to back. Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng Pulburon Video? Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang Pulburon Video? Ha, ha, ha! Deepfake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang Pulburon Video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Bong bangag yan. Nasabi ko na sa inyo ngayon,
Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Mga military, alam ninyo yan. Gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Kami matakot, hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. O ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. O diba? Kitang-kita na kayo ang umaatake, kayo ang naninira, kayo ang talagang nagpapabagsak kay PBBM. Palagi kayo nagsasalita ng masama sa ating Pangulo, minumura, rally kayo ng rally, nagpapabagsak kayo ng gobyerno, ni Pangulong Marcos, pagkatapos ngayon magpapabiktim. Hello, yun nga lang paninirang puri mo sa Marcos administration ang sinasabi mo na kurakot, pero ikaw pala merong 125 billion in 11 days. 51 billion naman ang iyong kapatid at yung tatay mo. 7.2 trillion lang naman ang iniwang utang. Ikaw pa, kayo pa ang may gana na sasabihin na inaatake kayo. Hello, huwag magpabiktim. Inalal natin siya na Pangulo natin, irespeto natin. At yung naging Pangulo na dati, dapat naman, huwag na natin batikusin yung incumbent president ngayon. Instead, tulungan natin. In fact, by history, yung mga ex-presidents tumutulong sa presidente. Ibigyan ng payo. Hindi yung babatikusin na ngayon, nalalaman nyo, kasinungalingan sila. And now is not the time to destroy the reputation and the credibility of the president. Now is the time for us to unite. Nakikiusap ako sa inyo, hindi panahon na yon para sirain natin yung leader ng ating bansa na nagsusumika para naman kumanda yung ating buhay. Kaya ako sa tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganun? Oh. The only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas, di ba? Retired na ako eh. Ako naman, hindi ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye eh. Hindi nagtatanong ng detalye. Ano yung paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalye? Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, masipag eh. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko rin sa kanya yung mga timeline, o ano-ano. I think very seldom you can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Mga kaibigan, kukwento ko lang konti ha. Nung ako yung Vice Governor, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun eh. Tanda ko, October yun. Tinamaan tayo ng bagyo. Naghihintay kami ng tulong mula sa Malacanang. Tumawag sa akin ng Office of the President. Sabi sa akin, Vice Governor, handa kaming tumulong sa inyo. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ano ba ho itutulong nyo? Sabi, bukas na bukas, magpapadala kami ng 100 kabang bigas. Sabi ko, hayop mga to. 2 milyon taong na tinamaan, 100 kabang bigas. Pero nakikita nyo naman sa ating Pangulo, noong 1 Oktubre, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Siya mismo ang pumunta rito
lahat ng Riverside, lahat ng mga revetment, pinaayos kaagad niya para sa mga bayan na yan. Lalong-lalo na Noveleta, lalong-lalo na General Trias. Inuna niya yan. Ito, dumating ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oil spill. Kami po ni Kong Bambol ay nasa Paris noon. Dumating po ako roon July 24. Lumubog ang barko July 25. July 27, andito na ako. July 28, pinatawag kaagad ako ng Pangulo. At doon din, ang binigay niya sa 5 distrito tinamaan ay 250 million agad diretso sa mga mangingisda. Saan kayo nakarinig ng Pangulong? Siya pa ang tumatawag at siya pa ang nagbibigay. Diretso lahat sa inyo. Diretso para sa inyo yan. Ngayon, nakaisang buwan na ang nakalipas simula nung sakuna. Bumalik ulit siya rito at muli maghahandog ng tulong para sa inyong lahat. Isang lahat kayo nandito kayo, wala sa inyong uuwing luhaan. Lahat kayo magkakaroon ng tulong. Palakpakan natin ang Pangulo natin. Ito na lang ang pag-asa natin. Magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal tayo ng ating Pangulo. Palakpakan ulit natin, President Bongbong Marcos. Mr. President, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng tulong nyo. Mahal na mahal ka ng Cavite. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming